mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel lang yung pong lingkod. So today is February 5, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Industrial Road, Karuhatan, Valenzuela po yan. At dadalhin po natin sa may pamantasang lungsod ng Valenzuela, Maysan. Itong ko street patay na traffic. Ay, bilisan natin. Sa may Maysan, traffic doon. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinahalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick up area. Hanggang Senior High School, Public and Private naman sa Cagayan de Oro City hanggang bukas, Pebrero sa 8 mga kapuso. Ito po yung ating pinabantayang epekto po ng bagyo ha. Kaya po meron tayong mga babalana at saka yung ito naman ay rainfall forecast. Ito po para po sa kaalaman ng lahat, kaya may mga walang pasok na ganyan. Makakaranas po ng malakas na pagulan ng ilang bahagi po ng ating bansa mamayang gabi hanggang bukas ng gabi dahil po sa bagyong Basyang. Batay po sa heavy rainfall outlook ng Pag-asa, 50 hanggang 100 millimeters o moderate to heavy rains ang inaasahan sa Eastern Samar, Biliran, Leyte, Guimaras, Iloilo at Lanao del Norte, Lanao del Sur, sa Bukidnon, Davao del Norte, Davao de Oro at sa Davao Oriental. Nandito tayo. Samantalang 100 hanggang laban kay Pangulong Bumakot sa pagdinig ng Komite 42 ang bumbor na ideklarang insufficient in substance ang unang reklamo na inihain ni Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jerry Jeff Nisay. Mga kapuso, yan ito yung sinasabing talaga namang duda na marami dito ay talaga ito nakadisenyo talaga para mag-fail. Mabigo, pero may isa pa meron pong inihain yung Makabayan Black. Ito naman ay reklamong inihain ni dating Cabrera Party List Representative Lisa Masa, tinendorso na Makabayan Black. 39 po pabor na ideklarang insufficient in substance. Insufficient in form lang sila pero in substance, pangalawang yung ito mga kapuso, doon na po, yun na. Sa ilalim ng Section 5 ng Rules on Impeachment, may tuturing na sufficient in substance ang isang impeachment. Sabi dito, complaint kung may malinaw na salaysay ng mga pangyari at aligasyon na hindi daw paratang lamang. Ayon sa ilang miyembro ng komite, hindi na ipakita sa reklamo na may direktang utos ang Pangulo sa mga ibinibintang sa kanya. Balikan natin yung pangyayari gabi, kahapon. Melo del Prado sa Super Radio DZBB. For a complaint to be sufficient in substance, let us all be reminded, it must do more than suggest wrongdoing by association or inference. It must plead facts with particularity, showing that the official personally participated in, knowingly authorized, or culpably ignored acts that strike at the integrity of the office itself. Batangas 2nd District Representative Jeremy Luis Troy, Chairperson House Committee on Justice. Tuloy natin, Madam. As far as the
proceeding today is concerned, I can consider that. However, we should be mindful that the committee report can still be reversed by at least 1/3 of all the members of the House of Representatives. I cannot still say it's dead because there's still a proceeding that will happen in the plenary. Na yung pustahan. Itinatag, pinahintulutan at pinatupad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang isang opisyal na patakaran ng allocables at non-allocables sa pagbubuo ng DPWH budget. At ito ang naging batayan at bahagi ng isang buong sistema ng sentralisadong korupsyon na nagresulta sa tinatawag natin ngayong flood control corruption scandal. The worst scandal in Philippine history. Representative Antonio Tino, ACT Teachers Party List. Ang Pangulo at tanging ang Pangulo lamang mismo ang may kapangyarihan na tuluyang mag-authorize ng release ng 213 billion pesos na unprogrammed appropriations na naging balon ng malawakang korupsyon. Kaya ito ay malinaw na pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Representative Sara Ilago, Umbrella Party List. Si President Marcos Jr. ay direktang nag-utos ng budgetary insertions na di bababa sa 100 bilyong piso. Direkta rin daw na nakinabang siya sa di bababa na 8 bilyong piso na ipinadala sa mga tauhan niya. Representative Reni Go, Kabataan Party List. It is clear from the complaint that the President did not do any overt act that will show that he directed these three schemes. Having an imperfect policy direction is not an impeachable offense. Accusations are not factual allegations. Representative Isabel Maria Zamora, San Juan City. Sa tingin ko po, itong third ground ang pinakamalakas. Because if take a look at the allegations of the complaint, lalo na yung tungkol sa mga claims o mga sinasabi through a video ng dating representative and chair of the Appropriations Committee, it would seem, if hypothetically admitted, meron talagang impeachable offense. Representative Laila de Lima, Mamamayang Liberal Party List. Ngayon sa hapon na ito, 3:03 p.m., pinatay ang katarungan para sa maraming mamamayan na naghahangad ng katarungan dahil sa malawak na korupsyon na kung saan ang presidente mismo ang nasa tuktok. Sa palagay po namin, prematurely murdered ang impeachment complaint na ito. I told you so. I told you so. Lisa Masa, Makabayan Coalition. Ang sabi ng Pangulo, let's move forward dahil ang gusto po niya ngayon ay tutukan ang ekonomiya at paano maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Undersecretary Claire Castro, Presidential Communications Superadio, Office. Melo Yeah. del Prado, Split, ha? sa Superadio, DZBB. Ayan, I told you so. The honorable ladies and gentlemen did the most honorable act. Ayan, ito si Yusek Claire Castro, ma'am, we can move on. Totoo naman yun eh. Wala tayong choice eh. But we cannot forget. Lalo dyan sa flood control project na yan. Mahirap eh. Mahirap eh. Dahil itong mga pangyayaring ito, nangyari under the watch of the President, PBBM. Hindi natin nakakalimutan yan mga kapuso. Sa tindi na mga problema natin, yun ang intindihin natin ngayon mga kapuso tayong mga tao. Taas ng bilihin, ekonomiya natin mabagal. Ang importante sa pagkakataon na ganito mahirap ang buhay, may trabaho tayo. Kailangan natin ang ating trabaho. Playtime Entertainment presents TV Sports. Powered by Philippine Pride. From professional Dota 2 esports to competitive sports across every stage. Search Playtime Entertainment on Facebook and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment. Born for happiness. With Health Max Care Capsules, may nagusting na, may 8 berries ka pa. Ingatan ang kalusugan with proper diet and healthy lifestyle. Yan na lang po sir sa gilid. Ang Health Max Care Capsule ay mabibili sa Mercury Drugstore nationwide. Para sa katanungan, tawag sa 8400-5266 at
at 0922-802-6505. Mahalagang paalala, ang Health Max Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang tubig di ba'y pinakukuluan o binibili pa para iwas sa diarrhea, cholera, typhoid, dysentery at iba pang waterborne disease. Uminom lamang ng malinis na tubig para sa malinis na tubig. Yes, drop na natin sila. Maraming salamat po. God bless. Paalam po. Isang tableta para sa 20